lalagyan daw ng missile, ngayon lalagyan daw ng mga bala. Grabe. So, nagagalit ang China, syempre. Parang yun nangyari sa Ukraine. Ikaw ba naman papayag ka, meron kang kaaway taga Quezon City, uupa ng bahay sa tapat mo, tututukan ng machine gun yung bahay mo? Hindi, syempre. Papasukin mo yun. Oo. Oo. Pinaaway sa atin ng China, naglagay ng 7 o 9 na EDCA sites dito. Gagamitin tayo para pangsangga sa China kung i-invade niya ang Taiwan na wala naman tayong pakialam doon sa gerang yon, ha? Ginawa tayong parang buffer, parang panangga. Pagkatapos, sasabihin, kailangan namin ng armas eh. Kasi kinakalaban tayo ng China. Bay, lakihan yung gastos nyo. Kita mong kalokohan ng Amerika. Media personalities, a role optics, pakitang tao, no? Para masabi na, mas grabe itong kay Risa. Kasi 2022, sabi niya, ako ang inyong tagapagtanggol. Meron ako panukalang batas, decriminalizing libel. Pagkatapos noong 2025, siya mismo nagsasampa ng kaso against people instead of protecting them from the crime of libel. Si Risa po kasi mga ka-reaction, yun nga gusto niya ma-decriminalize. Kasi nga sila po noon ay mga critics ng gobyerno. Ngayon, pag sila ang kinikriticize, ididimanda ka. Pag sila ang nagkikriticize, kailangan yung cyber libel law, kailangan ma-decriminalize yan. Nagiging criminalize ulit yan kapag sila na ang nakikriticize. O, di ba? Anong tawag doon? Katarantad. Alright, yung vlog ko po kanina hindi kompleto dahil hindi po natin mabilis na nahanap ang source code. Ito po yung source code mga ka-reaction ha. Talagang dito nakakadiri po. Nakakadiri po ang Malacanang. Nakakadiri po itong si Krililing. Nakakadiri po talaga ang PCO. Talagang hayagan na kasama sila sa pagpapaikot ng impormasyon para sa ating mga kababayan. Ito po mga kareaksyon. Inilabas na ngayon ng Malacanang ang listahan ng mga drug-cleared barangay sa Pilipinas. Pero, tama nga ba ang datos na ibinigay ng Presidential Communications Office o PCO? Report mula kay Eden Santos. Yun! At nandito po yung iba mga pangalan. Dito po. Sa wakas ay nagbigay na ng listahan ng Malacanang ng mga pangalan ng mga barangay sa bansa na idiniklarang drug-cleared ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa press briefing sa Malacanang ay sinabi ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na ngayon lang ibinigay ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang nasabing listahan. So ibibigay ko na lamang sa inyong opisyal itong mga kopya. Nandito po yung sasabi niyo mga barangay na nasasabi nating drug cleared, drug free. Hawak na natin ngayon yung listahan ng mga pangalan ng drug cleared na mga barangay nationwide ayon sa Presidential Communications Office o PCO sa pamamagitan ni Undersecretary Claire Castro. So tiningnan natin yung mga listahan. Walang nakalagay kung kailan nagsimula na na-cleared yung barangay sa illegal na droga. Nakalagay lamang ay as of June 2025. Mga bilang lamang po ng mga barangay yung nandito at wala yung mga pangalan ng mga barangay na ating ang naitanong dun sa previous briefing. Nung tingnan natin ay halos kalahati nito, kaya pala siya makapal habang pinapakita niya kanina sa briefing. Kalahati po nitong mga to ay mga blankong papel. Sa July 3, 2025 press briefing ay ipinagmalaki ni Castro na nasa 4,027 barangays na ang cleared sa illegal na droga. Mula July 1, 2022 hanggang May 31, 2025, umabot na sa 4,027 barangays ang naideklarang cleared sa illegal drugs. Ito ay sa ilalim ng Barangay Drug Clearing Program.
Pero taliwas ito sa bilang ng mga barangay na nakalagay sa ibinigay na kopya ni Castro mula sa PIDEA. Sa datos ng PIDEA as of June 2025, nasa 25,061 barangays ang drug cleared sa buong bansa. Bukod pa ito sa mga barangay na idiniklarang drug-free ng PIDEA. Napakarami po at hindi ko po ito mababasa sa inyo. Mauubos po ang araw natin kung babasahin ko sa inyo bawat isa. Ang tanong, saan kinuha ng PCO ang listahan ng 4,027 barangays na drug cleared? Eden Santos para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Matatag, matapang, matapat. Si Claire Castro. Kasinungalingan, kabalbalan, kabuktutan. Oo, di ba? Mantagin po ninyo yan, mga kareaksyon. Daldal ng daldal itong si Eden Santos, si Claire Castro. Mamaya nandiyan si Eden Santos, kinukorek niya, pinaplansya niya, inaalungkat niya kung totoo o hindi. Ngayon, gusto na siya ngayon makita. Di ba mga kareaksyon? Nakakahiya na po talaga. Hiyang-hiya na po talaga kami sa ginagawa ninyo dyan sa Malacanang. Kung nasasaktan si Jay Tariela dahil sinabing he is a cheater dahil napatunayan naman yan sa PMA, siya mismo inangkin niya doon sa hearing na confirmation sa commission on appointment na siya ay nag-cheat nung siya estudyante pa sa weeks before his graduation. Inamin niya na siya ay nag-cheat, nagsinungaling. Bawal yan sa honor code ng PMA. Problema niya yun. Bakit ka gumawa na kabalbalan pagkatapos ngayon, pag pinupuna ka ng tawa, pag binabalik-balikan yan, nagagalit ka. Ngayon, kakasuhan mo. Hindi naman tama. Pangalawa, kung sino man yan, hindi man lang inisip. Kakasuhan mo yung tao, wala naman dito. Nandoon sa abroad, nag-aaral. Hindi mo naman pwede, wala naman tayo extradition sa China. Hindi mo naman pwede ipabalik dito. Di ba katangahan ng yun? Dito naman po sa issue naman po ng pagsasampa ng reklamong cyber libel, dito kay Sas Rogando Sasot mula kay PCG spokesperson para dyan sa West Philippine Sea, si Tariela. Ano ang nakikita mo? Public servant si Tariela and nagbibigay ng puna, kaugnay sa kanyang trabaho naman, hindi naman personalan ata itong naging puna ni Sasot, and at the same time, pumasok na rin dito kasi yung issue, kasi may mga abogado rin, nagbibigay ng komento patungkol doon sa confidentiality ng source, dahil hindi daw magiging saklaw dito si Sas dahil nga siya ay isang political vlogger lang, at saklaw ka lang doon sa pwede mong hindi divulge kung sino yung source mo kung ikaw ay nasa legit na media organization. Ano masasabi mo rito, Manon Jay? Number one, kung sino man yung abogadong nagsasabi noon, tanga siya. Dahil malinaw ang SOTO law eh. Ang SOTO law covers everybody. Hindi lang yung news organization. Hindi lang yung, bakit? Ano bang legitimate news organization? With the advent of the new media, everybody in the new media is a legitimate source of info, is a legitimate reporter. No, ngayon, kung nag-comment si Sasot, it's a comment. Ano ikakaso ni Tariela sa kanya? Violation of commenting? Ang tanga, no? Ang tanga lang. Ngayon, kung nasasaktan si Jay... Violation of commenting? Hoy, Tariela! Violation of commenting. Kasi mga ka-reaction, isa pa tong Tariela na to na nagpapasikat para mapagtakpan nga yung impeachment ni Sara Duterte na walang kapupuntahan. Tariela, dahil sinabing he is a cheater dahil napatunayan naman yan sa PMA, siya mismo inangkin niya doon sa hearing na confirmation sa commission on appointment na siya ay nag-cheat nung siya estudyante pa sa weeks before his graduation. Inamin niya na siya ay nag-cheat, nagsinungaling. Bawal yan sa honor code ng PMA. Problema niya yun. Bakit ka gumawa na kabalbalan pagkatapos ngayon, pag pinupuna ka ng tawa, pag binabalik-balikan yan, nagagalit ka. Ngayon, kakasuhan mo. Hindi naman tama. Pangalawa,
kung sino man yan, hindi man lang inisip. Kakasuhan mo yung tao, wala naman dito, nandoon sa abroad, nag-aaral. Hindi mo naman pwede, wala naman tayo extradition sa China, hindi mo naman pwede ipabalik dito. Di ba katangahan ng yun? Opo, no? And kumbaga, sabi mo nga, nasa new media siya, isa siyang political vlogger dahil nagpo-post lang siya doon sa kanyang so ibig sabihin, magiging saklaw pa rin siya. Pero alam mo naman sa panahon ngayon, Manong Jake, kahit ngayong sa confidential nga gusto pa rin nilang busisiin. Sabi nga ni Ombudsman Martires, confidential nga yung pangalan. Gusto mong busisiin kung sinong nasa likod nito. So, paano ka ngayon makakakuha ng impormasyon na makakatulong sa iyong trabaho, makakatulong sa bansa kung ibubulgar mo rin naman sila, Manong Jay? Ngayon, kasi ang problema ni Mr. Tariela, ay kailang paulit-ulit na sinasabi ng Supreme Court, huwag kayong maging balat sibuyas. May jurisprudence na yan pagka pinupuna ka dahil sa ginagawa mo, hindi kasalanan yun, hindi paglabag sa batas. Ngayon, but these are all kasi itong ginagawa ni Tariela, ni what's her name, Risa Hontiveros, these are all optics. Alam naman nila from the very beginning na walang talagang katuturan itong pagsasampa nila ng kaso maliban sa ito ay isang PR stint, no? Ito'y propaganda stint. Para kunyari lumabas silang malinis at walang bahid ng kasalanan sa mundo, no? Kasi this will not mabuti na lang nga matitino pa yung mga natin yung ating mga korte at maging ang mga opisyal ng karamihan sa mga piskal ng ating bansa. Ako, biktima dyan, Admar, hindi naman kaila sa inyo. Lahat ng klase ng batikos at puna, isinampa ni Mr. Nick Torre laban sa akin. Pinailan pa niya ako ng sedition, inciting to sedition. Awa ng Diyos, yung nakita ng mga piskal na walang kakwenta-kwenta yung kaso, kaya nila dinismiss. So itong sinasabi natin, itong pagkilos na pagsasampa ng cyber libel crime against Ms. Sasot and the action taken by Ms. Hontiveros against social media personalities and new media personalities are all optics, pakitang tao, no? Para masabi na, mas grabe itong kay Risa kasi 2022 sabi niya, ako ang inyong tagapagtanggol. Meron ako panukalang batas, decriminalizing libel. Pagkatapos noong 2025, siya mismo nagsasampa ng kaso against people instead of protecting them from the crime of libel. Si Risa po kasi mga ka-reaction, yun nga gusto niya ma-decriminalize. Kasi nga sila po noon ay mga critics ng gobyerno. Ngayon, pag sila ang kinikriticize, ididimanda ka. Pag sila ang nagkikriticize, kailangan yung cyber libel law, kailangan ma-decriminalize yan. Nagiging criminalize ulit yan kapag sila na ang nakikriticize. O, di ba? Anong tawag doon? Katarantad. Opo, sabi nga dito sa bago lang to parang 2024 na statement, October 16 na press release din ng Supreme Court. Sabi dito in I quote, the Supreme Court emphasized that statements against public officers do not constitute oral defamation or slander when this concern their discharge of official duties unless done maliciously. Sabi pa dito sa isa pang linya dito, when it comes to defamation against public officers in relation to their duties, the prosecution has the burden to prove there was an actual malice in the defamatory remark. The court recognizes the right to free speech, empower citizens to hold public officers accountable because public office is a public trust. Tama ka, Admar. Kasi tinitingnan ko nga yung mga pronouncement comments ni Ms. Sasot
against or on Tariela. Wala naman ako nakita ron na sinabi niyang anong tawag, done with malice, no? Kasi hinahanap ko tungkol sa West Philippine Sea, yung claim natin, pagkatapos yung arbitral ruling. Wala naman siya sinabi na pangit ito si Tariela dahil mukhang pito ang ilong. Wala naman siya sinabing gano'n eh. Pangit itong si Tariela, yung ilong niya mukhang pito. Wala namang ganyanan, Manong Jay. Nahalata po ba ninyo kung ano nangyayari sa gobyerno natin ngayon? Puro PR na lang ang nangyayari. wala nang issue, wala nang yung mga tulay gagawin, magmumura na yung presyo ng bilin. Walang ganyan. Ang nangyayari ngayon, sabungero dito, si Tariela laban kay SAS. Di ba? Kaya dito mga kareaksyon, marami po ang nagtatanong sa ating mga kababayan ngayon. Ano ba talaga ang ginagawa ng gobyernong ito? Di ba? Ano ba talaga ang ginawa ni Bongbong Marcos? Hindi niya alam, ganoon na lang yun. Alright, Reaction TV Base nagbabalik. Reaction. Napakaganda po ng mga pag-uusapan natin yung mga reaksyon. Mantakin po ninyo mga reaksyon. Usaping ombudsman. Usaping si Tariela. Nako. Si Tariela ay patuloy pa rin nagre-reklamo. Patuloy pa rin nagre-reklamo kay SAS. Pinagtatakpan po nila ang impeachment. Dahil alam po nila ang impeachment ay walang pupuntahan. Kaya ngayon, kung ano-ano ng kanilang binubuk sa mga issue, itong ombudsman, itong pagpasok ng mga sabungero. Naku mga reaksyon, ito po mag-react po tayo dito sa video na ito. Napakaganda po ng reaction niya. Yes, yo! Topas yo! Pasok! Wala, hindi na niya kailangan mag-nominate. Anong mas maganda? Wala nang dali-dali kadesa rito. Pinresinta na niya sarili niya. Oh my God. Oo. Anyway, sige na, babuyan na. Hindi pwede yung may kaso siya kapakapalan na nga. Ano ka ba naman? Hindi ka ba nakakaintindi? Hindi nga. Freycinet Republic. Tandaan mo yan, Ramula. May kaso ka sa ombudsman, tapos ikaw mismo gusto mong maging ombudsman. Ganyan na po katarantado ang nangyayari sa ating lipunan ngayon. May kaso sa ombudsman si Ramula. Ngayon, ang gusto niya maging ombudsman siya. Kaya may kaso. Katulad nitong investigasyon, yan ang gusto mong ombudsman? Hindi po. On the basis of one person, yung si alias I'm Totoy. sorry, no. Eto, ganito kasama ang investigasyon ngayon ng DOJ. Lousy. Etong si Totoy, yung star witness kay Ang, at to repeat, wala akong kaugnayan kay Atong Ang. Kilala ko. I've met him on some occasions. Nagtsikahan kami. Chuchu. Pero wala akong kinalaman dyan. Si Gretchen, na-meet ko unang-una yan sa Maynila. Pareho kaming judge ng isang beauty contest. Oo. Then, na-meet ko siya noon dahil kay Claudine Barreto. Yun ang extent namin. Kaya hindi ko pinagtatanggol. Hindi nila ako abogado, etc. Siyempre, ang kinuha nila si Lorna Kapunan para medyo nakakatuwa itsura. Hindi ko sila hindi ko sila kliyente. Pero, ang sama ng investigasyon laban sa kanila on the basis of one person. Unang-una, ito question ko Alam mo, standard to, galing din ako sa NBI nung panahon ni Lim. Pag may ganyang sumulpot na witness at kung ano-anong sinasabi, etong unang question ko sa NBI, nilay detector test nyo ba? Pinolygraph nyo ba yan? Wala pa. Isa-isa yan Yun. Number 2, on the basis of what this guy says, na hindi yung nalalaman kung anong motibo nito o kung ano. Pero mo, i-implicate mo, sasabihin mo, oy, kakausapin ko ang Chief Justice kasi nai-impluwensyahan nitong taong to ang judiciary. Ang sama naman ang tingin mo sa judiciary. Pakapalan na nga ng mukha ito. Diyan ako nabibwisit kay Boying Dahil lang sinabi ng isang tao na pinagbibintangan pa nga na nag-extort, pinaniwalaan mo. Lousy. Bago sasabihin mo, yung mga judges, imbestigahan. Kasi sinasabi nitong si Totoy, wala namang basihan. Ang mga judges daw nabibili ni Atong Ang. Anong kalokohan ito? Sinabi pa niya, involve ang NBI.
Wala namang ebidensya. Di ba nag-pushback si Direktor Jimmy Santiago? Matino yan si Jimmy Santiago, dating huwes din yan. Dahil sa sinasabi nitong kamoting to na hindi mo man lang alam kung nagsasabi ng totoo o hindi. Ay pagbibintangan mo lahat, mag-aaresto ka ng pulis. Pagbibintangan mo yung NBI, kasabwat ni Atong Ang. Pagbibintangan mo yung mga huwes, kasabwat ni Atong Ang. Bakang mangyari dito parang si Philip Medel. Natatanda mo si Philip Medel? Opo. Yung kay anong tawag dito? Sino yung artista? Yung sumasayaw? Yung anak ng pating na memory ko. Hindi, yung i-google nyo nga yun, no? Bigla lang pumasok sa utak ko eh. Yung pinatay nung asawa niya. Yung sa Janin Marcia. Nida Blanca. Yun. 'Di ba? Si Nida Blanca nakitang patay. Opo. May lumabas na isang testigo, ang pangalan ay Philip Medel. O di, nag-imbestiga, etc. Only for this Philip Medel to later turn around and say, hindi, pinilit lang ako ng mga pulis, sabihin niya, nagwawawala. Allah. Oo, sa press con, ha? Oo. Hindi pwede yung lousy. Iyan ang gagawin mo, Ombudsman, lousy investigasyon. Ano nangyari kay Teves? Di ba nag-recant lahat ng witnesses? Di ba? Lousy rin ang investigasyon noon. Napaka-lousy noon. Kaya yung ibang mga akusado, baka hindi alam, hindi nire-report kinokontrol nila. Ibig sabihin mga ka-reaksyon, yung kaso ni Teves dito sa Pilipinas ay hindi malakas. Pwede ba siyang idawit siya sa sabungan? Pwede ba siyang idawit siya sa may sabungero? Ang dami na ng mga co-accused ni Congressman Teves na nabigyan na ng bail sa mga ibang kaso kasi mahina ang ebidensya. Lousy gagawin mong ombudsman. Bago, alam mo naman ang pakay kung gagawin mo si Boyeng Remulla na ombudsman. Poprotektahan lang niya si Pangulong Marcos even beyond the term of Mr. Marcos kasi less than 3 years na, natatakot na sila eh. Bakit sila matakot kung hindi naman totoo? Ay kaya nga, di ba ibalik ko sa kanila yung sinasabi nila kay Harry Roque, bakit ka matatakot kung bakit kung kailangan mag-appoint ng ombudsman para protektahan ka kung wala kang ginawang masama? Correct. Diba? Hindi kamote ka. Wala eh. Wala kamote talaga rito. Katulad nito ha. Eto, wag na tayong pumunta sa mga current affairs. Kaya ako naniniwala na itong sabungero chuchu na to, ang tagal na nito kung bakit may bilang umusbong para mapatakpan yung kakamutihan nila dito sa impeachment. Kasi kamangangamote yung impeachment. Maniwala ka at dili. Kita mo naman eto ang kalokohan ng Amerika. Mangangamote daw po ang impeachment laban kay Sara. Narinig po ninyo yun, ha? Kaya kung ano ng mga kalokohan ginagamit nila para matakpan. Pinaaway nila sa atin ang China. Alam mo, marami namang dispute sa mga isla between China and Vietnam. Yung katulad ng dinidiscuss ko kahapon. China and Malaysia, China and Indonesia, China and Taiwan, China and Japan. Pero hindi naman sila nagigirian na magegera. Tayo, pinilit tayo ng Amerika, yung mga ulalo kasi itong mga opisyal natin, binigyan tayo ng EDCA sites. Eto, tayo ay pine-pressure ng Amerika na taasan ang gastos natin sa armas to 5% of our gross domestic product. Dati 3% lang yan Ibig ganito nangyari Jubes. Apo. Etong si Wenner, galit ako dyan Sampalin mo. Sinampal mo. Yun. Dinimanda ka. Dinimanda ako, slander by deed. Kumuha ka ng sarili mong abogado. Ganun ang ginawa sa atin ng Amerika. Awayin nyo, China. Inaaway ho kami, winawater cannon kami, lagi kami pinapasok, tinataboy yung aming mga fishermen. Kulang ang barko namin. Bumili kayo ng barko. In other words, ginagawa tayo, niluluto tayo sa sarili nating mantika. Bago. Sige, bibigyan namin kayo ng barko. Eto, 30 years old. 1995 pa. Galing sa Japan. Ikaw, mabiyahe ka ba sa... Eto, biyahe lang ito, ha? Babiyahe ka ba sa Baguio? Ang dala mo, 30 years old na kotse. Hindi na. Di ba? Magbas ka na lang. Pero itong mga Amerikano gusto
makipaglaban tayo sa China na may 30 years old na mga barko. Binigyan tayong 6, samantalang ang isang shipyard lamang ng China at meron silang 4 o 5 yata na malalaking shipyards. Isang shipyard lang ng China gumagawa every year ng 24 na bagong barko. Bago, brand new. Bago yung makina, bago yung bakal, bago Versus yung armas. Sa atin, bulok yung makina, bulok yung bakal, ha? Pinaglumaan. Kinakalawa. Oo, pati yung mga eroplanong gustong ibenta sa atin. 40 years old na yung design on eh. Pambihira naman ho. Ano ba naman yan? Ang afford lang natin yung galing sa Korea na maayos pero ang liliit noon. Yung binili natin sa Korea, trainer jet lang yun, pan-training lang yun na nilagyan ng armas. Ang liit noon. Okay na yun, pero ilan lang yun. Bumili tayo ng, meron yata tayong 23. Kung hindi ako nagkakamali, kasi isa bumagsak pa. Oo. Yun ang isasalpak mo sa pinakamalaking Air Force, pinakamalaking Navy sa buong mundo in terms of quantity. Yun ang ipanlalaban mo. Haller. Naman yan. Oo, bakit kasi tayo sunod-sunuran sa China? Ay, sa Amerika. Oh. May magaling tayo advisor dyan. At sinasabi pa, si Gibo ang advisor natin pagdating di kamote. Hindi na kamote. Oh, Gibo nga eh. Oh, di ba? Hindi nga makapagpatubo ng buhok yun eh. Pinsan ni Noyno yun, di ba? Oo, pinsan ni Noyno. Walang yaka na ito. Ikaw ba yung buhok mo? Pinatubo mo yan o nakapatong? Hindi, joke lang, idol. Idol ko po itong si Torre Topacio. Oy, oo. We should Eto, yung sinasabi, kasi ang Amerika, pinressure din ang NATO na itaas ang spending nila, ang gastos nila sa depensa. Ang NATO naman talaga, okay lang kasi right after World War II, talagang meron ng threat ang NATO countries against yung mga communist countries dati. Opo. Dati, ang communist nandun sa East Germany. Pagkatapos sa East Germany, West Germany na. Pagkatapos, papunta na yon ng Germany, France na yon, Poland, yan. Paikot na yon eh. Ano na yon eh, Continental Europe na yon eh. Oh. Talagang may threat naman at nakita naman nila talagang ang Russia nag-invade ng mga bansa. Although may debate as to whether or not tama yun, the fact remains may talagang invasion doon, actual na invasion. Opo. Oh. Kaya susunod sa Ukraine, NATO country na yun eh. Ala. Kaya talagang may threat dito naman, wala naman tayong away antimano with China. Naghahanap lang ng away. Yung sinasabi, bine-brainwash tayo, ninanakaw yung isla. Bukas italakay natin kung bakit hindi pwedeng nakawin yung dagat. Mahirap nakawin yung dagat eh. Anong ginawa ng China sa dagat? Kinuha yung tubig, inuwi sa Beijing. Gusto pa nga ipasandok, di ba? Sa baha yun. Oo. Sa baha naman yun. Alam mo kung ano mangyayari? Kapag sinunod natin, nagpa-pressure tayo sa US, na gawing 5%, itaas ang gastos natin sa mga armas. Yan, oo. 2% lang pala tayo, 2-3% something. Oo. Kita mo, kung ang GDP, ang taya ng GDP ng ating bansa for 2025, projection lang ito based on historical data, ay 497.5 billion. Opo. Gross domestic product, ito yung kalahatan ng wealth na nag-generate ng ating bansa from inside, or 27.9 trillion. Yan. Okay. Ibig sabihin, ang gagastusin natin para sa mga armas ay 1.4 trillion pesos. Wow. Na yan, bagamat malaki, ay gakulangot pa rin. O sa Ang laki na ng utang ginagastos ng China. O, anong ibig sabihin pag tinaasan mo ang gastos sa militar? Babawasan mo ang healthcare. Di ba? Saan mo kukunin yun? Ginawa na nga. Unless mangutang ka na naman. Oh, yun ang mangyayari na O, naman. babawasan mo ang education. Nangyari na nga po yan eh. Oh.
babawasan mo yung mga social services, babawasan mo infrastructure, babawasan mo tulay, babawasan mo ang kalye. Farm to market roads, babawasan mo yung bigay sa mga farmers. Ano ba yan? Di ba? Anong solusyon para hindi maapektuhan itong mga sektor na to na mas kailangan? Dalawa. Umutang ka, di ba? Siyempre, ang utang, binabayaran yan. Kasi masama ang ugali ng mga ibang nagpapautang. Napakahigpit. Umutang ka na nga, gusto pa bayaran mo. Grabe, itong mga bansang nagpapautang Umutang na nga, gusto mo pa bayaran? Anong klaseng ugali yan? Matapos nilang i-offer. Nagpapautang sila, di ba? Talaga naman nagpapautang sila. Pinaunlakan mo na nga yung offer nila. Gusto pa nila magbabayad ka? Napakasama ng mga ugali. Hindi lang magbayad ka. Ito pa ang kalokohan nitong mga nagpapautang. Hindi lang gusto nilang magbayad ka. Gusto nilang may interest pa. Anong klaseng mga tao yan? Ang laki pa. Or, ang solusyon kung ayaw mong mangutang, magtaas ka ng buwis. Sinong tataasan ng buwis? Tayo. Di tayo, taong bayan. Dalawa lang ang remedyo niyan. Yan ang ginagawa sa atin ng Amerika. Sabi, kaibigan namin kayo. China bad, US. Inuuto tayo ng Amerika. Yan. Samantalang kung nakikipag-usap lang naman sa China, bago sasabihin na naman nitong taga-Sarat, Ilocos Norte, na makapili ka pag nagsabi kang, makipag-usap tayo sa China. Kayang-kaya kang durugin ay ayaw mo makipag-usap. Hindi ka naman ipagtatanggol ng Amerika. Hindi papasok yung Mutual Defense Treaty sa South China Sea. Walang kwenta yan. At saka huwag nyo nang tawagin yan. Okay lang, ako Pilipino ako, may batas. Tinatawag kayong West Philippine Sea. Okay lang yun because I'm a good citizen. Pero huwag nyo nang asahan ng ibang bansa ay tawagin yung West Philippine Sea because internationally speaking, walang West Philippine Sea. Ilusyon nyo lang yan. Ang Google Maps, private yan. Compliment. Consuelo de Bobo. At hulaan mo kung sino ang mga bobo. Nako, 101% marami yan. Na merong West Philippine Sea. Bukas tatalakayin natin yan. May magandang akong ang tawag dito. May maganda akong discussion dyan na pinag-aralan ko. Sige. Pagbalik po natin ay tatalakayin na naman natin yung isang komento tungkol dito sa pagtaas ng online.